Okay, may natatapos naman tayo. Video number 58. Ito ngayon ang ating number 58 na video. Sakura EB733. Yan. May natatapos naman tayo. Pasilip naman tayo dito sa bagong shop namin. Dito naman ako. Yan, may re-referral pa ako dyan. Standby doon. Okay. Ayos mga kanyubi, welcome back. Ito ngayon, number 15. Number 56, 15 siguro. 59, may 59 pa doon. Number 59. Okay. Ito ngayon, ang bago nating natatapos. Sakura EB733. Ayos. Iba namang location natin ngayon mga kanyubi. Dito naman tayo. Ito, nare-repair natin mga kanyubi. Dami ito, vlog ko na ito. Ito, nare-repair ko na ito. Pag may okay, tapos na yan. Pag may okay, yan. Tapos na yan. Ewan ko, mga vlog ko na ba yan? Kalimutan ko na. Sa sobrang busy mga kanyubi, nakalimutan ko na. Okay, ayos. Ayos, approve. Approve. Okay, good morning mga kanyubi. May pinarepair sa atin dito. Dito Sakura 733. Walang walang USB, walang Bluetooth. So ito, tingnan natin anong nangyari. Tapos ang sira nito mga kanyubi, ayaw mag-on ang relay. Tapos ngayon tinitingnan natin ito mga kanyubi, may mga sunog mga kanyubi. Focus natin yan. Sunog. Tapos dito pa may sunog. Tapos lahat ng channel left and right mga kanyubi. Sunog rin. Ano ito? Sobrang ito sa lakas mga kanyubi. Pag ganito, itong dito, ito mga mga resistor, yan. Mga yan, 10 ohms yan ng resistor. Nasusunog. Tapos nawawala ng mga value. Tapos gaya dito, walang value. Ano kayang value dito? Problema kay lahat ng channel dito at saka dito parehas nasusunog, walang mga value. Tayo dito. Yan, sige lang. Okay, tingnan muna natin kung anong sira. Babaklasin muna natin dito sa kahan niya, itong amplifier na ito. Babaklasin muna natin. Sakura EB733, walang Bluetooth. Ang sira, ayaw mag-on ang relay, tapos daming sunog nga resistor. Okay, tingnan natin. Kanyubi, nababaklas na natin. Ito, nababaklas na natin. Sira. Okay, tingnan natin. natin siya
anuan sa tubig kasi wala tayong tubig dito sa shop. Alam nyo mga kanyubi, improve ng shop natin. Tingnan nyo yung shop natin, mga kanyubi. Improve na konti, tingnan nyo, may repiralan tayo doon. Doon, amplifier section, tapos dito LCD section. Wow, di ba? improve na. Okay, taga na lang yun. Continue muna tayo sa ating gawain mga kanyubi. Lilinisin, kunin natin ng tingnan natin ang board. Parang hindi pa na-repair mga kanyubi. Wala pasukan na re-repair. Tayo lang naka-virgin dito mga kanyubi. Okay, so ngayon kukunin muna natin itong kuan mga kanyubi, yung mga sira-sira lahat. Kunin muna natin ito, saka ito kukunin muna natin, tapos i-check natin ang itong mga transistor. Kunin natin yung mga transistor na yan para mag-check natin. Okay. Sunod isa, tapos ito naman dalawa, ito naman pangatlo. Saan pa yun? Ito naman pang-apat. Sunog. 4 na resistor ang sunog ng kanyubi. Walang mga balyo. Sunog na sunog mga kanyubi. Sunog na sunog mga kanyubi. Ito. Siya na makikita. Ang ngit-ngit pero okay lang. Ito, sunog na sunog. Sunog na sunog. Ba't ang dilim-dilim? Yan. Hindi maliwanag sa... wala tayong ilaw. Okay na mga kanyubi. Ngayon, titestingan natin. Yan. Buwan siya. Testingan natin. Okay mga kanyubi, ito ang sunog. Pero minsan mga kanyubi, may mga sunog na pyesa na okay pa. Gaya ng ganito. Sunog. Tingnan natin. Okay pa siya mga kanyubi. Para ano siya, 2K. 2K mga kanyubi. Uy, sirang tester natin. 2K. So para maano natin, para kuha natin, lagay natin dito sa 100. Pwede naman yan, ano na yan sa key din. Tingnan natin, maghanap tayo na kuha. Pwede naman ito sa uli, pero sunog na. Atin lang may reference tayo. Ito. Tingnan nyo. Ito siya, naka 100 ohms tayo sa 100 ohms tayo sa kuha dito. Naka 100 tayo, times 100 tayo. Tapos itong original, tingnan nyo ang sunog. Buti na lang may kuhan pa, so malaman natin kung ano siya. So, dito siya sa 20 mga kanyubi, sa 20, tingnan nyo. Sa 20 siya, so maghanap tayo ng resistor nga makapunta siya sa 20 din. Ito 2.2K. So tingnan natin. Ito mga kanyubi. Hindi siya kasi yung ito dito sa nakakuan dito sa ito sa 20 20 talaga. So 2K ito. Pag ito 2.2K.
Ito 2.2K kasi tingnan nyo hindi siya nakakuha. So mga 2K siguro ito mga kanyubi. So wala tayong 2K, maghanap tayo ng 1 at saka 1K. Ito maghahanap tayo dito sa dito may ano tayo, may 1K tayo dito. Testingan natin to. Ito dalawang 1K. Testing natin. Dalawang 1K. Tingnan nyo mga kanyubi. Eksakto mga kanyubi. Wala kasi tayo digital. Maghanap. Sisira ang cellphone ko. Lumilipad ang cellphone natin kanyubi. Kasi mga kanyubi, 2K. Ito na lang, dalawa ang ilalagay natin. 2K. Kaya okay mga kanyubi. Ito ang sira. Parehas 2K. Pag itong 2.2 naman ang ilagay natin, no, hindi siya nakadating dito sa mas maganda sana pag may digital, pero paano wala pa tayong digital, so ganito na lang. Pero okay na ito mga kanyubi. So mayroon na tayo sa tapos ito mga kanyubi, itong malaki dito banda, ito mga kanyubi, wala na sunog mga kanyubi. Pero ito mga kanyubi, 10 ohms ito, pero okay naman din siya, sunog, pero times pa natin lagay ang tester. 10 ohms. Sira yung times 1 ito mga kanyubi. Okay pa siya, pero palitan na lang natin 10 ohms at saka 2K mga kanyubi. Okay? Itong mga ganito mga kanyubi, pag palitan na ito ng pisa, kailangan ito mga kanyubi, linisin ito. Linisin yan. Kunin yung mga kasi corrosion yan, grounded yan. Ito kunin yan, nililinisin yan. Grabe, may sira pa dito mga kanyubi. Itong kapasitor mga kanyubi, tingnan nyo, sira pa pala ito. Grabe ang pagkasira nito mga kanyubi. Ngayon ako naka-encuentro ng mga ganito mga sira, pero hindi lang ito ang sira, may main nga sira ito. Sira pa siguro ito mga kanyubi. So kunin muna natin ito mga kanyubi. Sirang kapasitor, kunin muna natin yan. Tapos ito, palitan na natin lahat. Tapos linisin natin ito, palitan ng bagong pisa. Okay? Kunin yan, linisan, lagyan ng lacquer thinner. Tapos brabrasan. So mabras natin. Yan. Tapos lagyan ng lacquer thinner yan para hindi Ang value nito mga kanyubi is 104. So pwede na ito ang mylar ang gagamitin natin. Ito 104. Pwede na ito ang ilalagay natin doon. Taon natin mga kanyubi. Ito ang dalawa. Tataon na natin 104, tapos yung resistor itataon natin. Okay mga kanyubi, tataon na natin itong resistor, tapos itong kapasitor. Ito sila mga kanyubi. Ito ang 10 ohms. Wala naman tayong 10 ohms ng ganito.
Tapos wala din tayong mylar nga ganito pero 104 ito. So ito na lang replacement ang nagamit natin. Ito 104 din ito, tapos ito malaki 10 ounce. Okay na yan mga kanyubi. So ngayon ano na tayo mga kanyubi, mag troubleshoot na tayo mga kanyubi. May short dito mga kanyubi, tingnan natin muna. So ang gagawin natin ngayon mga kanyubi, sa mga ganito klase mga sira mga kanyubi, may mga ano siya, may mga sunog-sunog. Baklasin muna na ito tanan lahat mga kanyubi, kunin muna natin ito lahat. Tapos pandarin natin, tapos i-normalize muna natin itong dito nga mga i-normalize muna natin mga kanyubi ang mga biasing na wala ito. Kaya baka masisira ito pag mag-testing tayo nga kakabit ito sayang. So baklasin muna natin ito lahat. Kunin muna natin ito lahat. Pwede naman tayo mag-testing na wala sila para ma-save yung mga transistor natin. Parang general check up na ito mga kanyubi. Pag ganyan ang mga sira, para safety, lahat na lang ano kayo sa preliminary yung sa pagre-repair na wala itong output, saka niyo na ilagay pag okay na. Pwede naman ito, magtunog naman ito mga kanyubi kahit walang output mga kanyubi. Kaso lang hindi mabudyuman. No-choice tayo mga kanyubi, ganito kasi tayo magre-repair para hindi tayo masyadong ng pisa, ma-damage ng pisa. Safety first muna natin. Yung mga output, i-safety muna natin. Ganito tayo magre-repair mga kanyubi. Safety first. Huwag tayo magtamad-tamaran mga kanyubi. Pag magtamad-tamaran tayo, patay. Ito na, wala na mga output mga kanyubi. Testingan muna natin ito mga output. Okay ba? Balik ko muna mga screw dito para hindi mawawala. Ito na mga kanyubi, testiran natin mga kanyubi. Lagay natin itong tungsten lang natin lagay. Kasi sira ang ko mga kanyubi, times 1. Tingnan nyo mga times 1 ko mga kanyubi. Pag ganun na testero ito, sira, saka natin ito re-repair. Okay. Dito mag-testing tayo mga kanyubi. Base collector, base emitter, collector, emitter. Okay mga kanyubi, NPN. Ito okay. Tapos ito naman base collector, base emitter, PNP. Okay na rin mga kanyubi. Buti na lang, hindi nasasira mga output mga kanyubi. Base collector, base emitter, pamahina.
base collector, base emitter. Oh, wala na mga kanyubi. Short pala ito mga kanyubi. Kasi mahina short mga kanyubi. Ito, sira. Sira, so lagyan natin. Sira, isa. Ito. Base collector. Wala na. Short mga kanyubi. Sira. Dalawa. Wala. Short rin mga kanyubi. Tingnan nyo. Short. Ito. Santay tayo dito. Base collector. Base emitter. Collector, emitter. Okay mga kanyubi. Isa. Wala mga kanyubi. Tingnan nyo mga kanyubi. Lampak-lampak mga kanyubi. Sa collector emitter pala, sa base collector pala, wala na, sira mga kanyubi. Tay. NPN. Base collector, base emitter, collector. Okay mga kanyubi. Okay siya, so may transistor nga apat nga buhay. Tapos apat naman ang patay, sira ito. Apat ang buhay, apat ang sira, patay. Okay, continue tayo. At least may pag-testing na tayo. May okay pala nga transistor. Para easy to repair tayo mga kanyubi, kunin muna natin itong heatsink. Ganyan talaga mga kanyubi pag pag overhaul ang gagawin mo. Dito na siya ngayon mga kanyubi. So diba, okay ra rin pero mga kanyubi, maka ano na tayo dito, ganyan. Okay, ayan mga kanyubi, gamit tayo ng ibang power supply. Itong power supply mga kanyubi, ito mga kanyubi, ito ang gagamitin natin. Ito, power supply dito tayo maglalagay para maka-global naman tayo. Ito ang ground mga kanyubi. Okay. Tapos dito naman tayo maglalagay, ito ang ground. Tapos ito isa, ito isa 35 at saka 35, ito ang common. So dito tayo maglalagay na isang ito naman isa dito. Okay, may supply na tayo. Pero before natin i-on mga kanyubi, testingan muna natin ito lahat. Kung wala bang short before natin i-on, ito mga driver to, testiran ko muna mga kanyubi. Kung wala bang short or open mga kanyubi, ako na lang magte-testing mga kanyubi. Kasi para malulubat na ako cellphone mga kanyubi, hindi na ako sa yung testingan ko muna mga kanyubi. Driver, ang ingay naman. Ito mga driver, sama mga driver. Base collector, base emitter, okay. Tapos PNP yun. Tapos base collector, base emitter, okay. Base collector, base emitter, okay.
This collector, this emitter, collector. Okay. Okay mga kanyubi, itong mga output na ito is okay. Ito. Okay mga kanyubi. So ngayon, titistingan ko itong mga maliliit nga mga transistor muna. Saka tayo mag-on mga kanyubi. Okay. Okay, nawawala yung ibang ano dito mga kanyubi kasi na lulubat yung cellphone ko. Ito kasing ganito mga amplifier mga kanyubi. Ayaw ito magtunog pag walang output. Kaya tinistingan ko kanina, nag-explain ako sa inyo kung paano ito tinistingan. Hindi tumutunog kasi walang output. Ito kasi klase ng design, kailangan siya ng output. Ngayon, nilagyan ko na ng output. Kanina na ako nag-explain sa inyo, kaso lang nawawala lahat kasi nalubat ang cellphone ko. Hindi ko na malayan na yung charger na nawala. So ngayon, continue tayo pero may mga portion tayo nga hindi na natin pwede balikan kasi nagmamadali tayo. Kunin na kasi ito sa may-ari ngayong mga 2 o'clock mga kanyubi. So isi-share lang ko lang sa inyo ito. Ngayon magte-testing na tayo mga kanyubi. May na. Ito ang output sa left at ito ang output sa right. So ito is speaker, dito natin lagay, tapos input dito. Testingan natin. Power on. Okay. Kunin natin mga kanyubi. Power on. Yes, ayaw mga kanyubi. Kanina na ako nag-explain. Balik na naman ako. Buti na lang ito. Dito tayo nakahinto mga kanyubi. Okay. Dito natin ilagay mga kanyubi dito. Output. Pero before natin lagyan niya mga kanyubi, monitorin muna natin yung output. Baka paglagay natin sa transistor, siya, tumaas yung minsan ganyan yan, tumaas yung niya, may DC out. Okay, walang DC out mga kanyubi. At ito naman isa, okay, wala lahat mga kanyubi. So pwede natin ito i-testing mga kanyubi. Wag mo ito do mga kanyubi, baka pag ganun mo, pag may ugong, may diyan, kunin mo dahil diretso, wag mo na isolda. Yan, wala nang ugong. So, testingan natin. Ayan mga kanyubi. Okay ang output mga kanyubi. Tapos dito naman tayo sa kabila. Okay din. Okay lahat mga kanyubi. Ayos. Okay na kahit na isa-isa lang ang nilagay natin. Okay yan. So ngayon, okay ng output, okay ng biasing, okay lahat. Pwede natin siya ilagay doon sa heatsink. I-assemble natin mga kanyubi kasi okay na mga lahat mga kanyubi. Okay, sayang hindi ko na yung pag-explain ko kanina kasi nalulubat yung hindi na-save yung hindi na-save yung yung binidyohan ko kanina, hindi na-save pero okay lang. Okay, ilagay muna natin ito sa sa lagyan, tapos lagyan natin itong mga transistor na ito, yung apat na sira. Maghanap muna ako, may transistor pa ako diyan. Okay mga kanyubi.
Okay. Tumutunog na yung ano, repair natin. Itong Sakura Ibis 133. Okay na. Ayos na. Yan, tumutunog na. Daming sira. Mga sunog, pero okay lang mga kanyubi, kahit na daming sira, daming sunog, okay lang. Ang saba-saba. Okay, left channel, right channel. Left channel, right channel. Wait. Okay, magkalisod tayo. Putan muna natin. Hindi tayo magkalisod sila. Okay. Left channel, right channel. Ayos. Ayos mga kanyubi. Solve. Okay. Okay mga kanyubi. Nasa-solve. Gamit itong ano natin. Improvise na Bluetooth. Okay. Patingin naman sa bagong shop natin. Ito naman bagong plaster sa shop natin mga kanyubay. Ito na. Yan. Yan sa amplifier section dyan. Tapos dito naman sa kabila is LCD LED TV section. Okay. Yan. Okay, yun lang mga kanyubi. Sana may natutunan kayo kahit kunti. Kasi ang busy-busy pa natin ngayon. Mahira lang tayo nag-vlog kasi busy-busy. Ngayon lang tayo nag-vlog mga kanyubi kasi malapit na natapos ang gawain natin. So, mag-share naman ako sa inyo. Okay? Okay? Okay.